Wala tayong ibang kakampi na malalapitan at maaasahan maliban sa ating Panginoong Diyos. Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at lalo't higit po sa ating Panginoon. Tayo pong muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. So pakatatandaan po natin, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ay lagi pong may laban ang hamon ng buhay. Lagi pong may hamon ang buhay, lagi pong may laban habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya po, mga magulang ko at mga kapatid, huwag po tayong magtataka minsan at kung palagi, lagi may problema, lagi may kaguluhan sa isipan, huwag po tayong magtataka dahil habang nabubuhay, lagi pong may laban sa mundong ito. Kaya ang dapat po natin gawin, pag-aralan, maging handa kung paano maging malakas, matibay, at magtagumpay sa ating buhay. Ibig sabihin, huwag po tayong aayaw, huwag po tayong aatras, huwag po tayong susuko sa labanang ito upang sa gayon tayo po ay magtagumpay. So paano ba tayo magtatagumpay sa hamon ng buhay? Diba? Paano ka ba magtatagumpay sa mga problema? Paano ka ba magtatagumpay sa mga pagsubok? Paano ka ba magtatagumpay sa kahirapan? Yung kahirapan minsan natitiis natin. Pero yung problema sa ating isipan, emosyon, yan po ang pinakamatindi sa lahat. Yung problema sa damdamin. Yung nakakaranas ka ng kalungkutan, nakakaranas ka po ng kabiguan, feeling mo ikaw ay mahina, feeling mo ikaw ay pinagtutulungan, feeling mo punong-puno ka ng problema. Tandaan po natin, may solusyon dyan upang tayo ay magtagumpay. Sa papaano pong paraan? Ang sabi po sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talatang 33, ang sabi po ay ganito: Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Ano daw po ang unang-una natin gagawin upang tayo ay maging matibay sa ating buhay sa mundong ito at magtagumpay? Unang-una, hanapin daw po natin ang kaharian ng Diyos. Pag sinabing hanapin ang kaharian ng Diyos, tuwing linggo nagsisimba ka. Umaga, tanghali, hapon, sa bawat oras ng buhay mo, kahit anong ginagawa mo, nagtatrabaho ka man, nagpapahinga, natutulog, nananalangin ka. Isa po yan sa paraan upang hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Nagbabasa ka ng Biblia, maraming cellphone, nanonood, nakikinig ka ng mga Bible study. Iyan po ang paraan upang sa gayon ay mahanap mo ang kagustuhan ng Panginoon. At sa gayon, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng kalakasan ng espiritual, maging ng katawan. At ikaw ay magtatagumpay sa mundong ito. Pag ikaw ay punong-puno ng problema, hindi ka pa marunong manalangin, hindi ka pa nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Biblia, kung ano-ano pinapanood mo sa cellphone, mga drama, ay makita mo, kaibigan, gagraduate ka ng maaga. Pero kapag ang ginagawa mo, pag may problema, nananalangin ka, nagbabasa ka ng Biblia, kung may cellphone, nanonood ng mga salita ng Diyos, manood po kayo, hindi yung kung ano-ano pa ang inyong pinapanood, nananalangin ka sa Panginoon, iyan po ay magiging susi ng ating tagumpay sa mundong ito. Hanapin daw po natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, gumagawa po tayo ng kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Iyan po yung paraan upang mahanap natin ang katwiran ng Diyos. At sa gayon, tayo po ay magtatagumpay sa ating buhay sa mundong ito. Lagi niyo pong pakatatandaan, wala tayong ibang kakampi na malalapitan at maaasahan maliban sa ating Panginoong Diyos. Minsan at palagi, yung inakala mong kakampi mong tao, kalaban pala. Diba? Minsan kasama mo na nga sa bahay. Diba? Minsan yung kaibigan mo, akala mo, pagdating sa problema, tatawanan ka pa. Pipintasan ka pa. Di ba? Yung inakala mong hindi sa'yo tutulong, yun pala ang tutulong.
Yung inaakala mong tutulong sa'yo, yun pala hindi tutulong. Pagtatawanan ka pa. Ganyan ang ugali ng tao. Kaya ang dapat natin gawin, tayo po ang uunahin natin ay ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, maglilingkod po muna tayo sa ating Panginoon. Sa Diyos po tayo aasa at hihingi ng tulong, hindi kung kani-kanino. Pag may problema, Panginoon, tulungan niyo po ako. Tutulungan ka ng Diyos. Gagamit ang Diyos ng tao para sa iyo. Tandaan natin, gagamit ang Diyos ng tao para tulungan ka at ihatid sa iyo ang tulong na kailangan mo. Ganyan ang Diyos, kabuti at makapangyarihan. Na punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng kagipitan, magugulat ka na lang, tumutugon ang Diyos sa parang hindi mo inaasahan. Bakit? Dahil ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya kung gusto po natin na magtagumpay sa mundong ito, unang-una ay unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Diba? Ibig sabihin, masipag kang magsimba. Masipag kang manalangin. Magbasa ng Biblia, makinig ng mga at manood ng mga salita ng Diyos. At nagtitiwala ka po sa ating Panginoon. Yan po ang ating gagawin. Hindi yung kapag may problema, kung saan-saan ka pumupunta. Pag may problema, punta ka sa iyong kapitbahay. Pag may problema, doon po magdadadakdak. Ay, hindi mo alam, yung iyong dinadakdakan ay chismosa. Opo. Yung itinatago mong itlog ng manok, pag pumutok, abay may tahid na. Di ba? Sisiw pa lang, tandang na. Ganyang katindi po ang iyong napagsabihan. Pag may problema ka, sa Diyos ka, magsasabi, Panginoon, ako pipuno-puno ng problema, tulungan niyo po ako. Hindi pag may problema ka, punta kay kumari. O, cha. Ano po? Mamukat-mat mo, kayo na ng kumari mo magkalaban, nagdimandahan pa. Di ba? O bakit? Hindi naman makakatulong yan eh. Ang tanging makakatulong sa iyo ay ang ating Diyos. Pag may problema ka, manalangin ka. Upang sa gayon ay tulungan po tayo ng ating Panginoon. At tayo ay magtatagumpay sa mundong ito. Pag inuna daw po natin ang kaharian at katwiran ng Diyos, ang lahat daw po ng bagay ay pawang idaragdag sa atin ng Panginoon. Di ba napakaganda? Pag inuna mo yung kagustuhan ng Diyos, katwiran, kaharian ng Diyos, yung lahat daw po ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Pag sinabing lahat ng kailangan, ibibigay ng Diyos. Anong kailangan mo? Pagkain mo, ibibigay ng Diyos yan. Damit mo, ibibigay ng Diyos yan. Tirahan mo, ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Kasagutan sa problema mo, bibigay sa'yo ng Diyos yan. Kasagutan sa kalungkutan mo, ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Kagalingan sa iyong sakit, ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Basta't inuuna mo ang kaharian at katwiran ng Diyos. Ganyan lamang po kabuti ang Panginoon. Hindi po siya nagkukulang kailanman. Kaya po ang dapat nating laging tatandaan ay lagi po tayong magpatuloy sa ating Panginoon. Lagi po tayong maglilingkod sa ating Diyos. Huwag po tayong mangangamba, huwag po tayong manghihinayang, huwag po tayong magsasawang maglingkod sa Panginoon dahil yan po ang susi ng ating tagumpay, ang paglilingkod sa Diyos. Kung gusto mo magtagumpay sa mundong ito, maglingkod ka sa Diyos. Kung ayaw mo magtagumpay, huwag ka maglingkod sa Diyos. Ganun po lamang kasimple yan eh. Kita mo saan damakmak ang problema? Pagising mo pa lang sa umaga, problema na eh. Walang laman yung kapehan, walang laman yung asukalan, wala pang niluto, walang masasaing, walang bigas, yung iyong asawa pagkalaki-laki nakahilik. Tanghali na, tulog pa, walang plano maghanap buhay. Ano po? Gigising, matakaw pa kumain. Pag walang ulam, nagre-reklamo pa. Kala mo, may patabi. Kaya ang dapat ay magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon upang sa gayon tayo magtagumpay. Sapagat ang sabi ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng kapayapaan? Ibibigay ng Diyos yan. Kailangan mo ng kasiyahan? Ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Ano po? Basta't ikaw lamang ay magpatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. So ang susi po, unang-una ng tagumpay sa mundong ito ay unahin ang katwiran at kaharian ng Diyos, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Di ba punong-puno na ngayon ng problema? O sino po sa inyo hindi nakakaranas ng problema? Bigyan ko. Wala pala kayong problema, bigyan ko.
Ano po? Oh. Di ba lahat? Ang kagandahan lamang, pag tayo nasa Panginoon, na pagtatagumpayan natin, gaano man kabigat ang problema. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos. At kapag kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka anumang laban ng hamon ng buhay sa mundong ito. At magkakaroon ka po ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya simula po sa oras na ito, simulan mo na magtiwala sa Diyos. Yung pagising sa umaga, Panginoon, salamat po. Nagpapasalamat ba kayo pag kayo gumigising sa umaga? O pagising sa umaga, cellphone agad ang hanap? Cellphone, wala ang cellphone ko. Ha? Sinong kumuha? Sinong gumamit? Lubat. Galit na galit agad, nagwawala. Hindi mo lamang pagising sa umaga, Panginoon, salamat po, ako'y buhay pa. Di ba? Kakapain ka agad yung cellphone at pag wala, ay, kaya naman inaatake sa puso ay. Nakita lang lubat yung cellphone, nagwawala na. Pagising mo sa umaga, ang gawin mo, manalangin sa Panginoon. Yan, magpasalamat sa Diyos. Magbasa ng Biblia. Bago mo hanapin yung cellphone mo. Bakit? Dahil yan ang gusto ng Diyos upang tayo pagpalain ng Panginoon. Pagising mo sa umaga, ang Diyos ang unahin. Upang sa gayon, tayo ay pagpalain at magtagumpay sa mundong ito. So malinaw po ha, kung gusto niyo magtagumpay sa buhay na ito, sa Diyos tayo aasa at maglilingkod tayo sa ating Panginoon.